Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Anumang oras mapapanood po ng ating mga kababayan. Ito pong ating programa, Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa gabi pong ito, o sa oras nito, ay papanoorin po natin ito pong naging reaction po nitong ni Bato de la Rosa tungkol po sa o naging pahayag niya sa mga media tungkol po sa pagbabanta ni Sara Duterte. So para hindi na po tumagal, syempre bagong lahat nga pala, binabati mo natin ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at maging ating First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating House Speaker Martin Romualdez. At syempre, bago po tayo magpatuloy pala, ay gusto ko po sanang sabihin sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at asahan niyo po na tayo po ay patuloy na makikipaglaban para po sa katarungan at kabutihan. So, ang ini-request ko lang po sa inyo mga kababayan, unang-una, kung maaari po sana, huwag po kayo mag-skip ng ads at syempre, pakishare na din po ng ating mga video nang sa ganon ay mapanood po ng ating mga kababayan. Okay, ito panoorin muna natin mga minamahal kong mga kababayan. May kondisyon yung kasabi niya, di ba? Kung siya ay papatayin rin daw niya. Di ba? Patayin mo na siya. Bago niya ipapatay. Kumbaga, wala mangyayari kung hindi siya gagalawin. Gano'n lang sinabi ka. Not so, sir. Naniniwala ko tayo na hindi. Ha? Naniniwala ko tayo na hindi. And, hindi ko sabi, sila, kinakonsider ka kailangan active threat eh. Maybe conditional threat. So, yun mga minamahal kong mga kababayan. Tinatawag po pala itong conditional threat. No? Conditional threat. Alam nyo sa nakikita ko dito mga kababayan, hindi lamang po pala death threat ang magiging kaso niya. Kasi unang-una sa lahat, may sinasabi siyang ipapapatay daw siya, ganito daw, ganito, ganyan. Pero ang totoo mga minamahal kong mga kababayan, nakakatawa nga eh. Dahil ang totoo, sila yung may kapasidad. Sila yung may kakayahan na gumawa ng mga bagay na yon dahil pagdating sa bagay na subok na sila. Sino ba ang inirereklamo sa ICC? 'Di ba? Sino ba ang inirereklamo o binubunyag ng mga dati nilang tauhan na sila ay kriminal? Na walang puso, walang awa kung magpapatay. Na walang sinisino. Ha? Sinong pamilya ba? O sinong politiko ba ang kilala sa pagpapapatay ng walang awa? Hindi ba ito mga Duterte? Di ba? Ngayon, sa nakikita ko, ginawa lamang po niyang panapin yung istorya niya na ipapapatay siya para magkaroon siya ng rason na sabihin yun. Ha? Yung conditional death threat. Doon sa sinasabing conditional death threat, mararagdagan pa pala ang kaso niya o madadagdagan pa yung kaso niya. Dahil unang-una, wala siyang katibayan na gusto siyang patayin ng ating mahal na Pangulo. Diyos ko po. Sa umpisa pa lang, sa mga ginawa nila, di ba? Sa mga ginawa ng mga Duterte, sa ginawa ng mga tao ni Duterte, sa mga taong inutusan ng mga Duterte para sirain ang ating mahal na Pangulo, katulad ng Morales, pinatay ba sila? Pinapatay ba sila?
Sige nga, maghanap kayo ng mga tao ni Duterte na pinapatay ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pag meron kayong naalala at meron kayong nasubmit sa akin na katunayan ng ating mahal na Pangulo nagpapatay niya, titigil na ako dito. Di ba? Pero wala. Kung meron mang may kakayahan na gumawa niyan, walang iba, kundi si Sara Duterte o ang mga Duterte. Ilan na ba pinapatay ng mga Duterte? 10, 100, 1,000, o 30? O 30,000? O higit pa doon? Di ba? Sino ba yung taong kinamumuhian ng mga Pilipinong nakaranas ng pang-aapi? Sino ba yung politiko at anong pamilya ba ng isang politiko ang kinamumuhian ng taong bayan na humaharap ngayon sa kasong anong tawag dito? O humaharap sa napakalaking kaso na kung saan ay nakasampa sa International Criminal Court. Di ba? Hindi ba't ang mga Duterte? So dito, mga minamahal kong mga kababayan, siguradong madadagdagan ng kaso ni Sara dahil unang-una, kung meron man dito na nagpahayag o naglabas ng pagbabanta, siya yun. Dagdag na lang yung gawa-gawa niyang istorya para masabi niya yun. Sino maniniwala sa kanya? Minsan hindi natin narinig ang ating mahal na Pangulo na nagsalita ng mga kahayupan, kagaguhan, kabisitan, kubastusan. Tanging yung mga ganong mga galawan, yung tanging yung mga ganong mga style, yung mga ganong mga sinasabi, tanging sa mga Duterte lang natin yan makikita. At hamak naman na makadiyos at makatao ang ating Pangulo. Gustong paniwalain ni Sara Duterte na gusto siyang patayin. Ha? Gusto siyang ipapatay ng mga Marcos, Diyos ko po. Wala pa akong naalala, ni adik nga ayaw patayin ng mahal na Pangulo natin eh. Yung mga adik nga, yung mga kriminal nga, yung mga rapist nga, si Kibuloy nga hindi niya nagawang ipapatay eh, samantalang nahuli na eh. Na kung tutusin, asar na asar, galit na galit ang ating mahal na Pangulo sa ginawa ni Kibuloy. Pero hindi niya inutusan yung kanyang mga kapulisan, patayin nyo na yan, patahimikin nyo na yan. Ni minsan hindi niya ginamit yung mga kapulisan at mga kasundaluhan para utusan na pumatay. Hindi katulad ng ginawa ni Rodrigo Roa Duterte na para lamang hindi mabunyag yung mga kabulukan ni Garma doon sa PCSO, inutusan niya si Garma na ipapatay yung board member ng PCSO. Mga minamahal kong mga kababayan. Diba? So itong si Bato, gusto niyang nagbigay siya ng statement na kung saan parang balak pa niyang lituhin. Pero yung mga media na nandoon, mga minamahal kong mga kababayan, sa totoo lang, hindi po yun media na kung kanino-kanino. Sa kanila po yun. Yung maaligid kay Bato, yung kay sila Sara, yun po ay mga tao nila na binayaran nila para nang sa ganon ay mayroon pong maipalabas, mayroong maipost sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, at sa iba pa. Hindi ba kapagsalita si Bato? Sabi ni Bato, hindi ko masabi na kasi sabi nga nung ano daw yun, seryoso daw yun, yung pagbabanta na yun. Di ba? Paano kung bigla na lamang maglason si Sara Duterte? O bigla na lamang tong patayin ng ibang mga taong may galit sa kanya. Ibig sabihin pala, ibibintang niya sa ating mahal na Pangulo. Nakuha ninyo? Paano kung nakikinig yung sindikatong kinaaaniban nila Duterte at patayin siya mismo ng mga kamembro nila sa triad? Kanino ibibintang sa ating mahal na Pangulo? Grabe yung diskarte ni Sara, mga minamahal ko mga kababayan. Ito yung tinatawag sa Bisayang diskarting maro.
Yun yung tinatawag na discarding manok. Marunong talaga si Sara. Magaling si Sara gumawa ng istorya. Perfect. Pero ang ending, booking. Di ba? Sinusubukan ni Bato de la Rosa na ipagtanggol si Sara Duterte. Kahit anong gawin ninyo, hamak na mas matalino ang taga-NBI, matalino ang aming Pangulo at matalino ang mga Pilipino. Alam namin yung totoo at hindi. Alam ng mga Pilipino kayo ay may kakayahan magpapatay. Kahit sabihin ninyo yan ay conditional threat, wala kami pakialam. Dahil alam ng taong bayan ang ligaw ng bituka ninyo. Alam ng taong bayan kung gaano kayo kakriminal. Di ba? Dapat malaman yan kung sino yung taong kausap niya. Dapat malaman ng taong bayan kung sino yon. Yung ba yung tatay niya? MNLF ba yun? O kung sinong demonyo yon na kinausap niya. Biro nyo mga kababayan, gumawa ng eksena, ang galing talaga gumawa ng kadramahan nito ni Sara Duterte. Best actress ka talagang, hayop ka. Di ba? Gustong pasakayin ni Sara Duterte yung mga tao, yung mga Pilipino sa kanyang palad. Gusto niyang ilagay tayo sa kanyang bulsa. Ganon katindi itong si Sara Duterte. Lahat gagawin. Lahat gagamitin. Kadramahan, pera, koneksyon, kapangyarihan, lahat. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan. Kahit anong sabihin pa ng mga vlogger nila, ni Bato de la Rosa, ito nga oh. Nagkakalat sa kalsada ngayon yung mga membro ni Digong yun. Yung mga taga SMNI. Di ba? Nagkakalat sa kalsada. Hindi ko lang alam kung saan banda. Basta, meron daw silang mga pagpupulong-pulong ngayon. Kahit pa magpulong-pulong kayo, mga leche kayo. Ha? Huwag niyong paniwalain na 32 million pa rin ang supporter ni Sara Duterte dahil nakikita yan sa survey. Ha? Yung 32 million ni Sara Duterte na bumoto sa kanya dahil kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., baka mamaya ang naiiwan dyan, 1 million na lang. O baka wala na nga 1 million. Dahil nakikita na yung kahudasan, katarantaduhan, kademonyuhan ni Sara Duterte. Diba? Papayag ba kayo na magkaroon tayo ng adik? Kung meron man adik dito, si Sara yun. Nakita niyo yung mga galawan niya, yung mga pananalita niya. Masahol pa nga sa adik yun eh. Yung ating mahal na Pangulo na sinasabi nilang adik, tignan niyo magsalita. Napakaayos, napaka-formal, napaka-hinhin. Kahit na galit na siya eh. Makikita ninyo. Makataong magsalita. Makabansa. Na kung saan nandoon pa rin yung paggalang niya sa batas. Hindi katulad ng mga Duterte na ang batas ay tinatapakan na lamang. Binababoy, hinuyura. Pinagtatawanan. Hindi katulad ng mga Duterte na wala nang sinisino. Ang Diyos minumura, ang tao minumura. Kaya para sa kanila yung mga tao, mga alipin lang nila na pwede nilang gawa ng kahit ano. Gustong lumusot, gustong ilusot ng mga tao ni Sara Duterte, si Sara. Yun daw ay conditional threat. Wala kami pakialam dyan. Dahil may pinatunayan na kayo na kayo yung mga kriminal. Kumbaga, dahil alam na ng taong bayan na talagang kriminal kayo, ba't hihintayin pa? Baka mamaya, kasi nakikita ko, tulad nga sinabi ko sa inyo, yan po ay Tebes style. Kunyari, siya yung pinagbabantaan. Kunyari, siya yung nalalagay sa panganib. Di ba? Sabi ni Tebes, nalalagay daw sa panganib ang buhay niya. Pero ang totoo, sila pala yung may balak sa ating mahal na Pangulo. Inuunahan niya. Kahit wala naman talagang sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Na kung tutusin, kung gusto silang patayin ng ating mahal na Pangulo noon pa lang, nung nilabas nila yung video na peke, na kung saan siya pala ang nagpagawa nun. Si Sara Duterte ay nagpagawa nun.
na kung saan kay Rocky niya ibinigay para magkalat ng lagim. Tingnan niyo yung kahudasan. Tingnan niyo yung kawalangyaan nila. Grabe. Hindi mapapantayan yung kagaguhan nila, yung katarantaduhan nila. Pinapatay ba sila? Pinapatay ba si Roque? Ha? Pinapatay ba si Garma? Wala. Dahil hindi kriminal ang ating mahal na Pangulo. Siya ay may paggalang sa batas na pinatutupad sa bansang ito. Kaya tulad ng sinabi ko bago tayo magtapos dito, kahit ano pang sabihin ninyo, kahit pa anong gawin ninyo, ito na yung time at wala at hindi nyo na mapipigilan. Kahit pa mag-rally kayo kung saan-saan, kahit sa EDSA pa, kahit pa sabihin ninyong magpi-people's power kayo, baka magdi-devil's people lang kayo, magdi-devil's power lang kayo. Hindi pa rin kayo mananalo sa amin at hamak naman. Kaya ito lang sinasabi ko, pag nagkaroon ng rally ang mga BBM supporters o PBBM supporters, dadalo ko. At isa ako sa magsasalita para kay PBBM. Kahit manganib pa ang aking buhay. Pero alam ko na hindi ako pababayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung kinakailangan magsalita ako, imbitahin nyo lang ako, magsasalita ako. At doon personal ninyong makikita kung paano ko magsalita at magbitaw ng mga mensahe sa demonyo o sa mga demonyo o salot ng ating bayan. Kaya mga kababayan, kung nagrarally ang mga demonyo na kung saan sinisira ating mahal na Pangulo, asahan ninyo. Darating at dadalo ko. Basta invite lang ako ng ating mahal na Pangulo o sino man, dadalo ko. Magsasalita ako para sa kanya. Pangako ko yan, mga minamahal ko, mga kababayan. Kaya muli, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.